What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang kwento ay tungkol sa isang lalaki na lumipat upang manirahan sa isang napakatandang bahay. Ngunit pagkatapos lumipat doon ay nagsimula siyang makaranas ng kakaiba at nakakatakot na mga insidente. Kalaunan ay nabunyag na mga 50 hanggang 60 taon na ang nakakaraan, isang dalaga ang nanirahan sa bahay na ito kasama ang kanyang malupit na asawa. Gusto niyang takasan ito. Dahil dito, naglakbay siya mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan gamit ang time travel. Unti-unti nang nagkikita ang bida at ang babaeng ito, at ang mga pagtatagpo na ito ay nagiging pag-ibig. Ngulit mga kaibigan, maaari bang talagang magtagumpay ang pag-ibig sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan? Magagawa ba nilang manatili ng magkasama o hindi? At sa huli, mayroong isang nakakagulat na twist na walang sino man ang umaasa. Kaya nang hindi nag-aaksaya ng oras, simulan natin. Ang kwento ay nagsisimula sa ating bida na si Brian. Si Brian ay isang bilyonaryo at nagpapatakbo ng isang malaking kumpanya ng app development na may maraming branches. Sa kasalukuyan, abala siya sa pagtatrabaho sa kanyang head office. Biglang dumating ang isang babaeng naiiyak at naglagay ng singsing sa kanyang mesa. Pagkatapos ay umalis. Siya ang fiancé ni Brian at nagtatrabaho sa parehong opisina. Sa simula ay hindi man lang napansin ni Brian. Kalaunang nang makita niya ang singsing, sumilip siya sa bintana at nakita siyang umalis. Tinanong niya kung bakit niya ibinalik ang singsing. Sumagot siya na hindi sila tugma at ayaw niyang magpakasal. Pagkatapos nito, nakipagkita si Brian sa kanyang kaibigang doktor at sinabi sa kanya na naputol ang kanyang engagement. Simple lang ang dahilan. Hindi kailanman binigyan ni Brian ng oras ang kanyang fiancé. Lagi siyang abala sa trabaho. Minsan habang nagde-date, bigla siyang umalis nang hindi nagpapaalam dahil sa isang emergency sa opisina. Dahil sa pagkabagot sa ugaling ito, sa wakas ay tinapos niya ang engagement. Mga kaibigan, ang isip ni Brian ay negosyo lamang ang iniisik. Paano palalago, kumita ng mas maraming pera at bumili ng mas maraming kumpanya. Kamakailan lang ay bumili siya ng isang maliit na kumpanya malayo sa lungsod. Upang ayusin ito, kailangan niyang manatili sa isang maliit na bayan sa loob ng ilang buwan. Kaya't nag-impake si Brian ng kanyang mga gamit at pumunta doon. Pagdating niya sa opisina, naintindihan niya kung bakit nalulugi ang kumpanya. Ginagawa ng mga empleyado ang lahat maliban sa pagtatrabaho. Noon din, dumating ang manager na si Elena at dinala siya sa kanyang cabin. Galit na nagtanong si Brian kung bakit walang nagtatrabaho. Kalmadong sumagot si Elena na walang trabaho sa ngayon, ngunit ngayong dumating siya, magpapabuti ang mga bagay. Sinabi ni Brian sa kanya na kailangan niya ng bahay na inuupahan dahil mananatili siya sa bayan sa loob ng ilang buwan. Binigyan siya ni Elena ng contact ng isang real estate agent. Ipinakita sa kanya ng ahente ang isang bahay na medyo malayo sa opisina. Napakatanda nito, ngulit ito ay isang magandang mansyon na may malaking hardin. Agad itong nagustuhan ni Brian, lalo na ang isang bangki sa gitna ng hardin, at nagpa siya na upahan ito. Nakilala nila ang may-ari na mabilis na sumaayon dahil walang nakatira sa bahay na yon sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon din, lumipat si Brian. Naramdaman niya ang labas na kalagayahan dahil nakakuha siya ng napakalaki at mapayapang bahay sa murang upa. Nagsimulang mag-click ng mga larawan si Brian ng bahay. Bigla, nakita niya ang anino ng isang babae sa bintana. Sa pag-akalang may nakapasok sa bahay, kumuha niya ng isang sandata at hinanap ito. Sumisigaw na lumabas ito, ngulit walang tao doon. Sa huli, inakala ni Brian na imahinasyon lamang iyon at nanahimik. Kinabukasan, pumunta si Brian sa opisina. Sinuri niya ang lahat ng mga empleyado at malinaw na binalwanan sila. Mula ngayon, kung makita kong may nag-aaksaya ng oras, sisante sila. Pagkatapos ng trabaho, bumili si Brian ng ilang gamit sa bahay at bumalik sa bahay. Pagdating doon, nagsimula siyang ayusin ng maliliit na bagay mag-isa tulad ng mga butas sa dingding at tumutulong tubo. Habang ginagawa ito, bigla siyang nakarinig ng boses ng babae. Natakot si Brian dahil kinagabi ay nakita niya rin ang anino ng babae at inakala niyang imahinasyon lamang yon. Ngulit sa pagkakataong ito, malinaw niyang narinig ang isang boses.
Tapos may mas kakaibang nangyari. Nagpe-play siya ng music pero biglang nagsimulang mag-play mag-isa ang mga talumpati from 1960 ni John F. Kennedy. Hindi naniniwala si Brian sa mga multo o espirito, ngulit ang mga kakaibang pangyayaring ito ay nagpaparamdam sa kanya na may malubhang mali sa bahay na ito. However, binaliwala niya ito at nagpatuloy sa pag-aayos ng tubo. Habang naglilinis, nakita niya ang isang lumang kadena na may lakit. Napakatanda nito. Noon din, nakita ni Brian ang isang babae sa labas ng bahay na naghahanap ng isang bagay. Nilapitan siya ni Brian at tinanong kung sino siya at ano ang hinahanap niya sa bahay. Nagulat ang babae at tinanong ni Brian, "Sino kayo at ano ang ginagawa mo sa bahay ko?" Narinig ni Brian na kakaiba ang kanyang ugali at sinabing naupahan niya ang bahay na ito kahapon lamang. Sa kanilang pagtatalo, sinabi ng babae na nawawala ang kanyang locket at hinahanap niya. Nang nakita niya ang locket sa kamay ni Brian, masayang sinabi niya, "Yan ang locket ko. Paano mo nakuha yan?" Sumagot si Brian na nahanap niya ito sa loob ng tubo at tinanong kung nakakatira ba siya sa bahay dati. Naguluhan ng babae at sinabing, "Anong ibig mong sabihin na nakakatira dati? Nakakatira pa rin ako dito." Sinubukan niyang kunin ang locket sa kamay ni Brian, ngunit hindi niya ito mahawakan. Ngayon, naging kinabahan si Brian at inakala na baka multo siya. Karaniwan, tatakbo ang sino man sa takot, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang sumigaw ang babae, tinawag ni Brian na multo at tumakbo sa loob ng bahay. So ngayon, pareho silang nag-iisip na ang isa ay multo. Pagpasok ng babae, nagbago ang loob ng bahay. Ang mga kagamitan at dekorasyon ay parang mula noong 1960s. Ito ay malinaw na nagpapakita na Nora ay nabubuhay sa taong 1960. Tumakbo siya sa loob at tinanong ng kanyang asawa kung bakit siya natatakot. Kinabahan niyang sinabi sa kanya na nahulog ang kanyang locket sa labas at nakita siyang isang multo. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Thomas at ang pangalan ng babae ay Nora, ang bida ng ating kwento. Si Thomas ay isang napakasuspisyosyong lalaki. Ang bas na maniwala sa kanya ay pinagalitan niya siya at sinabing walang multo. Inakusahan niya siya ng pakikipagkita sa isang manliligaw at gumawa ng drama. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang shotgun at lumabas. Sumisigaw na lumabas ang tao. Sobrang natakot si Nora. Siya ay isang mabait at mahinhin na babae na laging iniisip ang iba. Bigla niyang naramdaman na ang taong tinawag niyang multo ay baka tao pa rin at maaaring saktan siya ni Thomas. Kaya mabilis niyang pinakalma si Thomas at ibinalik siya sa loob, sinabing imahinasyon lamang yon. Sa kabilang banda, noong 2010, binuksan ni Brian ang pinto, ngulit nawala na si Nora. Hinalughog niya ang buong bahay, ngulit walang bakas sa kanya. Ang sinuman ay nag-impake na ng kanyang mga gamit at umalis agad, ngulit nanatili si Brian. Nang gabing iyon din, natulog si Brian sa parehong bahay. Habang natutulog, narinig niya ang pagtatalo ni Nora at Thomas. Ang kanilang mga boses from 1960 ay somehow nakarating sa timeline ni Brian. Ito ay nangangahulugan na may koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ngulit hindi gaanong nagpapanik si Brian. Itinago niyang sigurado ang locket at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Maya-maya ay lumabas siya at maingat na tinignan ang bangki sa garden kung saan niya nakita si Nora kanina. Ang susunod na eksena ay dadalhin tayo sa taong 1960. Ito ay nakaraan na nagpapakita ng buhay ni Nora at Thomas. Kakapangasalan lang ni Nora at Thomas at dumating sila upang manirahan sa bahay na ito. Sa simula ay masaya sila at abala sa pagdekorar ng kanilang bagong tahanan. Upang alagaan ng harden, umayon sila ng isang hardinero na nangangalang Frank. Mga kaibigan, ang bangki na nakikita natin sa garden sa kasalukuyan ay talagang dinala ni Frank sa isang truck noong 1960. Dinala niya at maingat na inilagay sa garden. Mulit nagsimulang maghinala si Thomas kay Nora. Iniisip niya na baka may relasyon Nora at Frank. Sa katotohanan, si Frank ay isang mabait at matapat na tao. Wala siyang anumang masamang intensyon. Ngunit si Thomas ay isang napakasuspisyosyong lalaki. Galit na sinabi ni Thomas kay Frank na tapusin agad ang kanyang trabaho at umalis. Pagkatapos, tinanong niya kung napunta siya sa bahay noong nakaraang gabi. Malinaw na sumagot si Frank na sa araw lamang siya nagtatrabaho at walang dahilan upang pumunta sa gabi. Pagkatapos nito, umalis si Thomas para sa trabaho. Tapos mahinhanong na tinanong si Frank kung bakit galit na galit ang kanyang asawa.
Sumagot si Nora na walang masama at sinabing mag-focus lang siya sa kanyang trabaho. Ngunit malinaw na nakita ni Frank na nagtatago si Nora ng sakit at takot sa kanyang loob. Nakakahanap ng kapayapaan si Nora sa garden. Gusto niya ang pag-upo doon na nanonood ng mga puno, bulaklak at halaman. Iyon ang dahilan kung bakit niya inilagay ang bangko doon ng maingat. Ngayon, sa kasalukuyan, tinanong ni Brian si Elena tungkol sa kasaysayan ng bahay na ito. Sinabi ni Elena na kilala nila ang bahay na ito mula pa nung bata sila. Bilang mga bata, naglalaro sila sa hardin. Ngunit wala silang alam na espesyal tungkol dito. Ginagawa nitong misteryo ang bahay para kay Brian. Nang gabing iyon, nakita na naman ni Brian si Nora na nakaupo sa bangko sa hardin at sinubukang kausapin siya. Natakot si Nora at tinanong kung sino siya at bakit siya patuloy na pumupunta sa bahay niya. Sinabi niya na kung malaman ng kanyang asawa, magkakaproblema. Kalmadong sinabi ni Brian na huwag matakot. Sinabi niya na kamakailan lang niya inupahan ng bahay at paulit-ulit niya itong nakikita. Sinabi niya na alinman sa multo siya o nanggaling siya sa ibang panahon. Tinanong niya kung sino talaga siya. Pagkatapos ay tinanong ni Brian kung anong taon siya nabubuhay. Sumagot si Nora ng 1960. Nagulat si Brian at sinabi sa kanya na siya'y nabubuhay sa taong 2010. Ginawa nitong malinaw ang lahat. Maaaring maglakbay sa oras si Nora mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan at umupo sa bangko sa hardin. Ngunit hindi niya mahawakan ang mga bulaklak o halaman. Sinabi ni Brian na ang hardin ay tuyo at patay sa kanyang panahon. Ngunit sa mata ni Nora, ang mga bulaklak ay mukhang sariwa at ganap na namumulaklak dahil nakikita niya ang hardin tulad noong 1960 nang alagaan niya ito ng may pagmamahal. Biglang, tinawag ni Thomas si Nora mula sa loob ng bahay at mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob. Kinaumagahan noong 1960, sina Nora at Frank ay nagtatrabaho ng magkasama sa hardin. Habang nagtatrabaho, patuloy na iniisip ni Nora si Brian. Nagtataka siya kung ano ang pangalan nito, kung magkikita pa ba sila, at kung bakit niya nararamdaman ang matinding koneksyon dito. Biglang, napansin niya si Thomas na nanunood sa kanila mula sa bintana. Malinaw na nagdududa na naman ito sa kanya. Dahil dito ay labis na nagalit si Nora. Nilapitan niya si Thomas at sinigawan, "Hindi ka ba nahihiya? Patuloy kang nagdududa sa iyong sariling asawa at palagi mo siyang iniispiya." Nagdahilan si Thomas at sinabing sinisiguro lang niya kung maayos ang paggawa ng trabaho. Pagkatapos ay umalis siya. Labis na nasaktan si Nora. Iniisip niya kung gaano kapait ang kanyang buhay may asawa. Laging nagdududa sa kanya si Thomas, nilalait siya at hindi kailanmang nagtitiwala sa kanya. Matagal na niyang tiniis ang lahat ng ito, ngulit ngayon ay lubos na siyang sawa. Kaya isinulat ni Nora ang lahat ng kanyang naramdaman sa isang liham. Ibuhos niya ang kanyang sakit, takot at damdamin dito. Itinago niya ang liham sa loob ng pugon at sa kung paano ay naipadala ito kay Brian. Nang basahin ni Brian ang liham, naintindihan niya ang lahat. Napakabilis na nagkaibigan sina Nora at Thomas at nagpakasal ng hindi talaga kilala ang isa't isa. Pagkatapos ng kasal, dahan-dahang nalaman ni Nora ang tunay na ugali ni Thomas. Isinulat din ni Nora na hindi niya alam kung sino talaga si Brian, kung multo ba siya o kung ano paman. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon dito, kaya nagtiwala siya dito at isinulat ang liham. Ngayon ay si Brian naman ang sasagot. Maaari niyang makilala si Nora sa hardin at kausapin siya. Ngunit kung makita sila ni Thomas, maaaring maging delikado. Kaya nagpa siya si Brian na mas ligtas na makipag-usap lamang sa pamamagitan ng mga liham. Ang espesyal na bagay ay ang lakit ni Nora ang nagkokonekta sa kanila sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng mga liham, nagsimula silang magkakilala ng mas mabuti. Naintindihan nila ang damdamin ng isa't isa. Patuloy na naghihintay si Brian sa mga liham ni Nora ng buong pananabik, kaya kahit sa opisina, patuloy niyang iniisip kung kailan siya makakauwi at mababasa ang susunod nitong mensahe. Isang araw, biglang nagkasakit ng husto si Nora. Nilagnat siya ng mataas at matinding pananakit ng ulo. Ang kanyang karamdaman ay isang bagay na walang tamang paggamit noong 1960. Ngulit noong 2010, meron ng gamot para dito. Sinabi ng doktor noong 1960 na ang pantal sa kanyang kamay ay nagpapakita ng impeksyon at walang tamang lunas para dito. Ngulit, si Thomas ay kumilos ng walang pakialam. Sinabi niya na palagi siyang nagtatrabaho sa mga halaman at siguradong nakagat ng insekto. Sinabi niya sa doktor na magbigay ng anumang gamot at umalis. Nagpapakita na hindi niya talaga pinapansin kung ano ang mangyayari kay Nora.
Araw-araw, lumalala ang kondisyon ni Nora. Samantala, hindi na nakakatanggap si Brian ng mga liham mula sa kanya. Lubos siyang nag-alala at nalungkot. Nagtataka kung ano ang mangyari sa kanya. Kahit sa kanyang mahinang kondisyon, isinulat ni Nora ang huling liham kay Brian. Ipinapaliwanag ang kanyang mga sintomas at nagtatanong kung may anumang paggamit para sa sakit na ito sa hinaharap. Agad na pumunta si Brian sa kanyang kaibigang doktor at ipinaliwanag ang lahat ng sintomas. Sinabi ng doktor na ito ay isang karaniwang sakit at may gamot para dito. Humingi si Brian sa kanya na isulat ang mga pangalan ng gamot, ngunit ang umiiral lamang noong 1960. Nagulat ang doktor at inakala na baliw na si Brian, ngunit nagpumili si Brian at sinabihan siyang huwag magtanong. Sa huli, ipinadala ng doktor sa kanya ang reseta. Isinulat ni Brian ang mga pangalan ng gamot sa isang liham at ipinadala ito kay Nora. Sa tulong ni Frank, pumunta si Nora sa doktor sakay ni Frank at hiniling sa kanya na ireseta ang mga eksaktong gamot iyon. Nag-alalaan ng doktor, sinabing bago ang mga gamot at hindi pa ganap na nasubok. Ngulit nagpumili si Nora, sinabing inirekomenda sila ng isang kaibigang doktor mula sa ibang bansa. Sa wakas ay sumangin ang doktor. Sinumulan ni Nora ang pag-inom ng mga gamot at dahan-dahang gumaling. Gayunpaman, siya ay pinayagan ng kumpletong bed rest kaya hindi na siya makakapagsulat ng mga liham. Sa kabilang banda, labis na nabalisa si Brian. Hindi siya nakarinig mula kay Nora, nagpapaalala at nagpapatatakot sa kanya. Patuloy siyang nagtataka kung gumana ba ang mga gamot at kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala, noong 1960, sinabi ng doktor kay Thomas, "Masasabi mo ba sa akin kung sino ang kaibigang doktor ni Nora? Ang mga gamot na inimungkoy niya ay gumana ng napakagaling. Ibinigay ko pa ito sa 2 ibang pasyente at sila ay gumaling." Pagkarinig nito, labis na nagalit at naghinala si Thomas. Nagsimula siyang kausapin ang sarili. Sino itong doktor? Sino ang kaibigan ni Nora? At bakit niya siya tinutulungan ng labis? Sigurado siyang may affair ito sa kanya. Sa kabilang banda, sa kasalukuyan, matagal nang tahimik na nakaupo si Brian sa kanyang opisina. Mukhang malungkot. Nilapitan siya ni Elena at sinabing, "Sir, may magandang balita. Simula nang sumali kayo, nagsimula nang kumita ng malaki ang kumpanya." Ngunit hindi mukhang masaya si Brian. Labis niyang namimiss si Nora dahil matagal na siyang hindi nakakatanggap ng liham mula dito. Nang gabing iyon, pagdating ni Brian sa bahay, bigla niyang nakita si Nora na nakaupo sa bangko sa hardin. Sobrang natuwa siya at tumakbo sa kanya. Tinanong niya, "Nasaan ka? Bakit hindi ka nagsulat sa akin? Alam mo ba kung gaano kita namimiss?" Mula sa kanyang mga salita, malinaw na umibig si Brian kay Nora. Ngumiti si Nora at sinabing, "Dahil sa mga gamot na ipinadala mo, ganap na akong maayos ngayon." Magkasama silang umupo at nag-usap. Nagtanong si Brian tungkol kay Thomas. Sumagot si Nora na umalis si Thomas sa ibang lungsod para sa trabaho. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang puso at sinabing sinasaktan siya ni Thomas emotionally dahil sa kanyang patuloy na pagdududa. Naging miserable ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Brian, "Ang pakikipag-usap sa iyo ang taning nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Kapag nakikipag-usap ako sa iyo, gumaan ang pakiramdam ng puso ko." Sinabi ni Brian na marahil dahil sa mahiwagang lakit kaya nagagawa nilang magkita sa paglipas ng panahon. Sumagot si Nora na sinasabi ng kanyang lola na kapag may humawak sa lakit na ito, ang taong mahal ng kanilang puso ay darating sa kanilang buhay. Sinabi niya na sa pamamagitan ng lakit na ito, nakilala ng kanyang lola ang kanyang lolo at nakilala din ang kanyang mga magulang. Idinagdag niya, "Ngayon na nasa iyo ang lakit, nangangahulugan ito na makikilala mo ang babaeng mahal mo." Pagkarinig nito, nalungkot si Brian. Bakit nag-uusap si Nora tungkol sa ibang babae kung siya mismo ang napakahalaga sa kanya? Ang totoo ay mahal din ni Nora si Brian, ngulit kasal na siya. Noong panahong iyon, napakabihira ng diborsyo at gaano man kasama ang pagtrato ni Thomas sa kanya, wala siyang pagpipilian kundi manatili sa kanya. Naintindihan nilang dalawa ang masakit na katotohanan ito. Pagkatapos ay tinanong ni Brian, "Hindi ko alam kung meron pa ang hardin na ito pagkatapos ng 60 taon, ngulit magtatanim ka ba ng bulaklak dito para sa akin?" Sumangin ang Brian. Kinaumagahan, inihanda niya ang lugar malapit sa bangko at nagtanim ng bulaklak doon. Nagsimula si Brian na si Nora mula sa nakaraan ay baka buhay pa rin sa kung saan. Kung buhay siya, gusto niya itong makilala. Naghanap siya sa mga lumang phone book at sa wakas ay nakita ng address sa ilalim ng pangalan ni Thomas. Pumunta siya doon at nagtanong, "Ikaw ba si Thomas, ang asawa ni Nora?" Sumagot si Thomas ng isang nakakagulat na katotohanan. Silabi niya na matagal nang namatay si Nora sa isang aksidente sa sunog. Tinanong niya si Brian kung paano niya kilala si Nora. Pagkarinig sa pagkamatay ni Nora, lubos na natigilan si Brian. Ipinaliwanag ni Thomas na nangyari ang sunog sa kanilang lumang bahay, ang parehong bahay kung saan kasalukuyang nakatira si Brian. Ngayon ay nagsimulang isipin ni Brian kung paano niya mapipigilan ang pagkamatay ni Nora sa nakaraan.
Humingi siya ng detalye kay Thomas tungkol sa aksidente at sinabing maiiligtas niya ito. Ngunit mapagmataas na tumawa si Thomas at sinabing, "Siya ang asawa ko. Patay na siya. Tapos na ang kwento niya. Sa anong mental hospital ka nakatakas at sa tingin mo ay kaya mong baguhin ang nakaraan? Umalis ka na ngayon kung hindi ay magiging pangit ang mga bagay." Sa sandaling iyon, napagtanto ni Brian ang isang bagay ng napakalinaw. Gaano man karaming buhay ang mamuhay ang lalaking ito, ang kanyang malupit at mapagmataas na ugali ay hinding-hindi magbabago. Sa susunod na eksena, nagsimulang magtanong si Brian sa mga tao sa kanyang opisina tungkol sa aksidente sa sunog na nangyari sa kanyang bahay maraming taon nang nakaraan. Alam ng lahat ang isang bagay tungkol dito. Ang ilan ay nakarinig ng mga kwento mula sa kanilang mga magulang, ang iba naman mula sa kanilang mga lolo't lola. Iba't ibang tao ang nakakaalala ng iba't ibang detalye. Pagkatapos ay ipinakita ng isang miyembro ng staff kay Brian ang isang website. Ang website na iyon ay naglilista ng lahat ng malalaking aksidente na nangyari sa lugar na ito noong taong 1960. Mula sa website na ito, naging napakalinaw ang lahat. Kung paano nagsimula ang sunog, kung paano namatay si Nora sa sunog na iyon, at kung paano nakaligtas ang kanyang asawang si Thomas. Pagkatapos basahin ng lahat ng ito, gumawa si Brian ng matatag na desisyon. Nagpasya siya na sa kung paano ay ipapadala niya ang impormasyong ito kay Nora at ililigtas ang kanyang buhay sa anumang halaga. Lubos na siyang umibig sa kanya at hindi niya ito hahayaang mamatay ng ganon. Noon din, lumitaw ang isang bagong problema. Biglang dumating ang ex-fiancé ni Brian upang makipagkita sa kanya. Humingi siya ng tawad at sinabing, "Pinutol ko ang engagement sa galit. Hindi kita naintindihan ng maayos. Pakiusap, patawarin mo ako at tanggapin akong muli." Ngunit, hindi interesado si Brian. Nasa isip lang niya si Nora. Magalang niyang sinabi sa kanya, "Marami akong trabaho ngayon. Maaari tayong mag-usap sa ibang pagkakataon." Ngunit tumanggi siyang iwanan siyang mag-isa. Hindi rin lubusang mapigilan ni Brian ang pagpunta nito sa kanyang bahay. At dahil dito, alam ni Brian na kung mananatili ito sa paligid, magiging mahirap para sa kanya na makipagkita si Nora. Gayunpaman, wala siyang ibang opsyon, kaya dinala niya ito sa bahay. Ngayon, ang eksena ay lumipat sa taong 1960. Magkasamang nakaupo sina Nora at Thomas at kumakain ng hapunan. Galit na galit si Thomas. Nagsimula na naman siyang tanungin si Nora tungkol sa kaibigang doktor na iyon. "Sabihin mo sa akin ng malinaw, lalaki ba o babae ang doktor na iyon? At ano ang relasyon mo sa kanya?" Pagkatapos ay naalala niya na si Frank ang nagdala kay Nora sa doktor, kaya't nagsimula na rin siyang maghinala kay Frank. Patuloy na lumalala ang kanyang galit. Biglang, may kumatok sa pinto. Tumayo si Nora upang buksan ito. Ngunit pinigilan siya ni Thomas at sinabing, "May hamak. Sa gabing ito, sinong maninigaw mo ang dumading ngayon? Ako mismo ang magbubukas ng pinto." Binuksan niya ang pinto at nakatayo si Frank sa labas. Pagkakita kay Frank, galit na galit si Thomas. Ngulit pinigilan niya ang kanyang galit at kalmadong sumalita. "Ano ang problema, Frank? Bakit ka dumating ng gabing ito?" Matapat na sumagot si Frank. Sinabi ni Madam Nora na kailangang matapos ang trabaho sa hardin ngayong linggo. "Kailangan kong bumili ng ilang materyales kaya dumating ako para magtanong tungkol doon." Galit na tumawa si Thomas at sinabing, "Talaga? At gabi lang ang nahanap mo para pag-usapan ng mga materyales sa hardin?" Pagkatapos ay lumingon siya kay Nora at sinabing, "Mahal, manatili ka sa loob. Kakausapin ko muna si Frank." Inilabas niya si Frank at isinara ang pinto. Galit na tinanong ni Thomas si Frank, "Ikaw din ang dumating dito noong gabing iyon, hindi ba? Sabihin mo ang totoo." Sumagot ng matapang si Frank, "Hindi po sir, hindi po ako dumating noong gabing iyon. Nasabi ko na po sa inyo ng maraming beses." Sumigaw ulit si Thomas, "Kung gayon, sino ang nagbigay kay Nora ng reseta na iyon?" Kalmadong sumagot si Frank, "Paano ko malalaman? Dinala ko lang po si Madam sa doktor."
Mas naging agresibo si Thomas. Kung gayon, bakit mo siya dinala? Patay na ang asawa niya kaya kailangan mo siyang samahan? Magalang na sumagot si Frank, "Pakiusap, huwag kayong magsabi ng ganon. Wala kayo sa bahay. Si Madam ay mag-isa at may sakit. Humingi siya ng tulong sa akin kaya tinulungan ko po siya. Walang masama sa amin." Ngunit tumanggi siyang makinig kay Thomas. Sa sandaling iyon, luwabas si Nora at sinabing, "Ano ang ginagawa mo? Pakiusap, tigilan mo na ang dramang ito." Sa galit, malakas na sinaktan ni Thomas si Frank at sumigaw, "Kung makita pa kitang malapit sa bahay ko ulit, gamit ang hardin o anumang dahilan, papatayin kita." Madali sanang lumaban si Frank, sapat siyang malakas, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip ay sinabi niya, "Napakaswerte mo na may asawa kang tulad ni Nora. Kung ibang babae lang, madagal ka nang iniwan. Isa kang napakabura at maliit na tao." Mas lalo itong nagpagalit kay Thomas. Ngayon, wakas na sumubok si Nora. Sumigaw siya kay Thomas, "Ngayon nilampasan mo na ang lahat ng limitasyon. Sa iyong patuloy na pagdududa, walang babae ang makakasama mo. Hindi lang ako. Hindi ko alam anong masamang sandali ang nagtulak sa akin na pakasalan ka. Pagkatapos ng kasal, hindi ako nabuhay ng may payapa kahit isang araw. Dahil sa iyo, naging impyerno ang buhay ko." Inidagdag niyang matatag, "Ang pagkain ay nasa loob. Kumain ka ng tahimik kung gusto mo. Kung hindi, manatili kang gutom. Ngulit pakiusap, iwanan mo ako at bigyan mo ako ng kapayapaan." Pagkatapos sabihin ito, umalis si Nora at umupo sa bangki sa hardin. Napaupo siya at nagsimulang umiyak ng tahimik. Sa hinaharap, nakatayo si Brian sa kusina kasama ang ex-fiancé niya. Mula sa ugali ni Brian, dahan-dahan niyang may naintindihan. Napagtanto niya na hindi na mahal ni Brian. Ang puso niya ay nasa ibang lugar, sa ibang tao. Tahimik na umalis si Brian sa kusina at naglakbay patungo sa banyo. Sa labas ng hardin, nakaupo si Nora sa bangke, umiiyak. Maingat na inalis ni Brian ang kanyang sapatos at dahan-dahang naglakbay upang walang makarinig sa kanya. Umupo siya malapit kay Nora at dahan-dahang nagtanong, "Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Sinabi ni Nora sa kanya ang lahat. Pinag-usapan niya si Thomas, ang kanyang galit, ang kanyang mga pagdududa, at kung gaano kasama ang kanyang pagtrato sa kanya. Sa huli, sinabing, "Hindi ko na kaya ito. Hihiwalayan ko na si Thomas." Pinakalma siya ni Brian at sinabing, "Makinig ka sa akin. Nakilala ko si Thomas sa hinaharap. Matanda na siya ngayon. Ngunit ang kanyang ugali ay eksakto pa rin. Hindi siya nagbago." Pagkatapos sinabi ni Brian kay Nora ang isang nakakagulat na katotohanan. "Mamamatay ka sa isang aksidente sa sunog sa bahay na ito." Natakot si Nora. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, ngunit emosyonal na hinawakan siya ni Brian at sinabing, "Huwag kang magpanik. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo." Ipinaliwanag niya, mangyayari ang aksidente sa loob ng 1 linggo. Kaya pakiusap, umalis ka ng malayo ng 1 linggo. Manatili ka lang malayo sa bahay na ito. Lubos na nagtitiwala si Nora ngayon kay Brian. Umibig siya sa kanya. Pareho silang naging emosyonal at lumalapit sa isa't isa. Ngunit sa kasamaang palad, dahil binabilang sila ng magkaibang timeline, hindi sila makakahawak sa isa't isa. Noon din, sumigaw ng Thomas mula sa loob ng bahay, "Nora, bakit ka matagal sa labas? Pumasok ka na mayon." Bago umalis si Nora, tinignan niya si Brian at sinabing, "Aalis ako ng 1 linggo. Sa panahong ito hindi tayo magkikita at hindi rin ako makakapagsulat ng mga lihamin. Pakiusap, hintayin mo ako. Mamimiss kitang ng sobra." Pumasok si Nora sa bahay at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Nakita ito ni Thomas at galit na nagtanong, "Saan ka pupunta? Tatakbo ka ba kasama ang Frank na iyon?" Matatag na sumagot si Nora, "Hindi na ako makakasama sa iyo. Tama na, Thomas. Gusto kong pumunta sa isang mapayapang lugar. Pakiusap, iwanan mo ako." Ngunit naging marahas si Thomas. Puwersahan niyang ikinulong si Nora sa loob ng silid. Nagsimulang sumigaw si Nora,
Thomas, pakiusap, buksan mo ang pinto. May sunog na mangyayari dito. Mamamatay ako dito. Pakiusap, iligtas mo ako. Ngunit hindi nakinig si Thomas. Kahit na marinig niya ang kanyang mga sigaw, wala siyang pakialam. Samantala sa hinaharap, nagsimulang suriin ng ex-fiancé ni Brian ang mga gamit ni Brian. Nakita niya ang mga liham na isinulat ni Nora at naintindihan na si Brian ay umiibig sa isang babae na nagngangalang Nora. Ngulit hindi niya alam na si Nora ay nabubuhay ng 50 hanggang 60 taon sa nakaraan. Pagkatapos ay kinuha niya ang locket. Sa pagkakamali, nadulas ito mula sa kanyang kamay at nahulog sa pugon. Hindi kailanman ginamit ni Brian ang pugon na iyon dahil sa pugon na iyon nakarating sa kanya ang mga liham ni Nora. Ngunit hindi alam ng kanyang fiancé ito. Sinindihan niya ang apoy sa loob nito. Nagsimulang masunog ang locket. Kasabay nito sa nakaraan, nagsimulang umakyat ang usok mula sa pugon at dahan-dahang napuno ang bahay. Ang usok ay diretsong pumunta sa nakakandadong silid ni Nora. Nagsimulang magpanik si Nora. Naisip niya, ito ba ang sunog na papatay sa akin? Patuloy siyang sumisigaw para humingi ng tulong. Ngunit kalmadong nakaupo si Thomas doon. Walang ginagawa, walang pakialam sa buhay ni Nora. Noong nakaraan, sumisigaw si Nora para humingi ng tulong. Kasabay nito sa kasalukuyan, malinaw na naririnig ni Brian ang kanyang mga sigaw. Nagpanik si Brian. Nang hindi nag-isip, tumakbo siya patungo sa kanya para iligtas siya. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang pumasok si Brian sa nakaraan. Dahil dito, nakita siya ni Thomas at mahuhulaan mo na kung ano ang nasa malupit na isip ni Thomas. Galit siyang sumigaw, "Sino ka? Lumabas ka ba para makipagkita sa asawa ko?" Nawala ng kontrol si Brian. Sa galit, sinuntok niya ng napakalakas si Thomas. Agad na bumagsak si Thomas sa lupa. Nagsimulang maghanap si Brian kung saan-saan para kay Nora. Nang marinig ni Nora ang boses ni Brian, nakaramdam ulit siya ng pag-asa. Malakas siyang sumigaw, "Brian, nandito ako! Pakiusap, iligtas mo ako!" Sa wakas ay nakita ni Brian ang kanyang silid. Sinira niya ang pinto at ligtas na inilabas si Nora. Sa sandaling ito, magkasama sina Brian at Nora sa nakaraan. Ngunit hindi pa tapos si Thomas. Bumangon siya, humawak ng shotgun at itinutok ito sa kanilang dalawa. Nagmakaawa sina Brian at Nora na tumigil siya. Sinubukan nilang magpaliwanag, ngunit hindi nakinig si Thomas. Nang malapit nang bumaril si Thomas, may nakakagulat na nangyari. Biglang nawala sina Brian at Nora sa harap ng kanyang mga mata. Bumalik si Brian sa kanyang sariling panahon. Nangyari ito dahil nasusunog ang locket sa pugon. Mabilis itong hinugot ni Brian, ngunit nasira na ito. Dahil sa pinsalang ito, nawala ang kapangyarihan ng locket. Ngayon ay hindi na makapaglakbay si Brian sa oras. Hindi na siya makakabalik kay Nora at hindi na niya ito muling makikita. Galit na galit si Brian at sinigawan ng kanyang ex-fiancé. Sa wakas ay iniwan siya nito at pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ngunit ngayon ay nalilito at nasasaktan si Brian. Hindi niya alam kung talagang iniligtas niya ni Nora o hindi. Iniligtas niya ito mula sa sunog. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Nakaligtas ba siya kay Thomas o hindi? Malabo ang lahat. Nagpa siya Brian na suriin muli ang phone book. Naisip niya na kung nagbago ang nakaraan, dapat nagbago na rin ang kasalukuyan. At bigla siyang nakakita ng numero ng telepono na nakarehistro sa buong pangalan ni Nora. Agad na tinawagan ni Brian ang numero, nakuha ang address at nagmadali papunta doon. Pagdating niya sa bahay, nakita niya itong nakakandado. Nagtanong siya sa mga kapitbahay at sinabi ng isang babae sa kanya na si Nora ay nakatira na ngayon sa isang nursing home. Diretsyong pumunta si Brian sa nursing home. Doon ay itinuro ng isang staff member isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko sa hardin at sinabing iyan si Nora. Kahit pagkatapos ng maraming taon, nakakahanap pa rin ng kapayapan si Nora nakaupo sa hardin at tinitingnan ang mga bulaklak. Kinuha ni Brian ang isang palumpon ng mga bulaklak at dahan-dahang naglakad patungo sa kanya. Nang makita niya si Nora, maingat niyang tiningnan ang kanyang mukha. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang sinabi, "Brian, ikaw ba yan?" Para kay Brian, kahapon lang niya nakilala si Nora. Ngunit para kay Nora, maraming taon na ang lumipas. Pagkatapos ng halos 50 taon, nakikita niya ulit si Brian. May luha sa kanyang mga mata, sinabi niya, "Alam ko na balang araw, habang hinahanap mo ako, sa wakas ay darating ka." Pareho silang labis na natuwa na muling nakita. Ibinigay ni Brian sa kanya ang locket. Pagkatapos ay sinabi ni Nora ang isang napaka-emosyonal na bagay. "Mahal kita, Brian." Ngayon ay nabunyag ang katotohanan. Sa nabagong realidad na ito, nakaligtas si Nora sa aksidente sa sunog. Ngunit namatay si Thomas sa parehong sunog. Pagkatapos ng pagkamatay ni Thomas, hinintay ni Nora si Brian sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi na bumalik si Brian. Sa panahong iyon, lubos na suportahan ni Frank si Nora.
Dahan-dahang nagkalapit sila at pinakasalan ni Nora si Frank. Naging payapa at masaya ang kanyang buhay kasama niya. Doon din may lumapit sa kanila na isang matandang lalaki. Siya si Frank. Matanda na siya ngayon. Kasabay nito may dumating na isang batang babae na tumatakbo at tinawag si Nora na kanyang lola. Kamukhang kamukha niya si Nora. Tunad ng kanyang anino, siya ang apo ni Nora. Tila marami nang ikwento si Nora sa kanya tungkol kay Brian. Pagkakita ng babae kay Brian, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon dito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngumiti si Nora at ipinaliwanag dahil ito sa locket. Pagkatapos ay ibinigay ni Brian ang locket kay Brian at sinabing, pakiusap ilagay mo ito sa aking apo. Kung gusto mo rin siya, labis akong magiging masaya. Maingat na inilagay ni Brian ang locket sa laig ng babae. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakad ng magkasama, tinatangkilik ang kagandahan ng hardin. At sa maganda at emosyonal na sandaling ito, nagtatapos ang matamis na kwento na ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakiusap i-like at i-share ang video. Makikita tayong muli sa susunod. Hanggang doon, ingatan ninyo ang inyong sarili dahil napakahalaga niyon. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!